Mga kababayan, panoorin po natin itong ginawa ni Kiko Barsaga po kay Congressman Sandro Marcos. Tignan po natin kung paano po niya tila binastos. Actually, in my opinion, binastos na po niya talaga si Congressman Sandro Marcos dito. Si Kiko Barsaga po yung may hawak ng camera, binibidyohan niya po si Congressman Sandro Marcos. And tignan po natin yung gagawin niya. At mamaya po, bigyan natin ng reaksyon. This is for me, unbecoming po talaga yung ginawa niya dito. Panoorin po natin. Yun o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Ayan mo, Sandro Marcos. Sabi natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Yun o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Ayan mo, Sandro Marcos. Sabi natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Yun o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Ayan mo, Sandro Marcos. Sabi natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Ayun mga kababayan, nakita niyo po ang inasal ni Kiko Barsaga towards Congressman Sandro Marcos. Mamaya pag-usapan po natin yan mga kababayan. Pero bilang pahapyaw, kudos kay Congressman Sandro Marcos dahil nung in-approach siya ni Kiko Barsaga na kahit merong intensyon na ipahiya siya kasi may dalang camera tapos tatanungin patungkol sa kaso ng kanyang tiyuhin, in-approach pa rin ni Congressman Sandro si Kiko Barsaga na polite, may paggalang at hindi niya pinatulan yung adhikain ni Kiko Barsaga na ipahiya siya, no? Mamaya pag-usapan natin yan, ano? It's good na hindi bumaba sa level ni Kiko Barsaga si Congressman Sandro Marcos. Kudos sa maayos na pag-handle at hindi mo na lang pinatulan. Mamaya bibigyan ko pa po ng mas maraming reaksyon. Panoorin po muna natin itong video ni Nino Barsaga na binabanata naman si Kiko Barsaga. Hindi ako sure kung magkamag-anak sila, no? Pero dito po talagang nagalit na si Nino Barsaga dahil sa mga nagiging asal ni Kiko Barsaga recently sa publiko. Panoorin po natin. Up call, Kiko. Ha? Huwag kang magpadala sa mga tanga na mga DDS. Ha? Huwag kang magpadala sa mga tanga. Dahil nakakahiya ang pinaggagawa mo, Kiko. Wala na sa lugar. Kagaya niya, tatanong ka pa sa posting mo. Doon sa rally na pinapanawagan mo. Na sabi mo, pwede bang magdala ng mga airsoft sa protest bukas? O makukulong kami? Kasi may mga baril, batuta at riot shield sila. Hindi kawawa naman tayo. Normal ba yan sa isang congressman na sabihin mo na para bang tilang nag-uudyok ka, para bang iniingganyo mo ang mga tao na maghimagsik, para bang tila na gusto mo magkagulo lalo? Hindi normal na sa isang katulad mo yan. Hindi ka binoto dyan para magkagaganyan. Ha? Alam mo, naaawa ko sa mama mo, kay Ate Jenny. Sabi ko nga kanina, kung may respeto ka sa magulang mo, habang nabubuhay pa si Ate Jenny, ipakita mo ang pagrespeto sa kanya. Ipakita mo na may pagmamahal ka sa kanya. Yun ang ipakita mo. Alam mo, nung binuburo si PD, nakita ko itsura mo. Kahit pa paano malungkot ka. Umiiyak ka nung panahon na binurol si PD. Alam mo yung pag-iyak mong yung Kiko, walang silbi. Dahil hindi na naramdaman yun ng papa mo. Hindi na naramdaman.
Ngayon, ipakita mo kay Ate Jenny na habang buhay siya, na meron siyang anak na kagaya mo, na may pagmamahal at may pagrespeto. Ipakita mo. Hindi yung, I don't know kung sinong nasa likod mo, sinong umausap sa'yo. Hindi ko alam. Ikaw nakakalam yan. Lahat inaaway mo na kahit matitino. So yun po si Nino Barsaga at talagang pumitik na po siya laban dito kay Kiko Barsaga. Hindi ako sure kung magkamag-anak sila, no? Pero kung magkamag-anak man sila, mismo kamag-anak na po ang nagsasalita dito kay Kiko Barsaga dahil hindi na nagugustuhan yung mga ginagawa niya. So kung magkamag-anak po sila. Balik po tayo dun sa ginawa ni Kiko Barsaga kay Congressman Sandro Marcos. Again, una sa lahat, kudos kay Congressman Sandro Marcos dahil kahit alam naman niya kung ano yung mga pinopost ni Kiko Barsaga patungkol sa uncle niya and yung mga recent po na naging behavior ni Kiko Barsaga sa publiko, sa social media, yung mga pinopost nito, nung in-approach siya ni Kiko Barsaga, naging polite pa rin, may breeding, pinakita niya na may pinag-aralan siya. Ang sabi pa nga niya, parang, hi Kiko, no? Parang ganon. Or hello, nakalimutan ko na. Pero maayos po ang pagtanggap at pagbati ni Congressman Sandro Marcos kay Kiko Barsaga. Alam na alam mo na may breeding, may pinag-aralan. Pero ang masakit dito mga kababayan, talaga pong nakakapikon, yung in-approach mo si Congressman Marcos, meron ka palang intensyon na ipahiya siya, binibidyohan mo siya, at tatanungin mo siya patungkol sa kaso ng uncle niya. Ayun po yung masakit doon mga kababayan. Parang walang kaalam-alam si Congressman Marcos, no, na ipapahiya siya ni Kiko Barsaga. Na parang wala siyang masamang tinapay, binati mo ko, babatiin kita ng maayos, magalang, pero hindi pala alam ni Congressman Sandro Marcos na gaganunin siya sa publiko. Bibidyohan siya at ipopost pa siya sa social media mga kababayan. Ang sa atin lang naman, kung merong issue si Kiko Barsaga sa uncle ni Congressman Marcos, wala namang pumipigil sa kanya na punahin or batikusin si Congressman Martin Romualdez. Pero yung intention mo, na para sa akin, ang sama ng intention mo na pupuntahan mo yung pamangkin, bibidyohan mo at tatanungin mo yung pamangkin patungkol sa kaso ng uncle niya, anong gusto mong mangyari? Hindi po ba mga kababayan? Anong gusto mong mangyari? Ipapahiya siya sa taong bayan dahil yung uncle niya ay may kinakaharap na kaso? Again, napakasama po para po sa akin, ang sama ng dating. Una sa lahat, hindi ako sure doon sa sinasabi ni Kiko Barsaga, doon sa sinasabi niya na may kaso si Congressman Martin Romualdez. Hindi ko po alam yon. But if that's the case, bakit yung pamangkin niya ang bubusisiin mo at tatanungin mo? Pare-pareho naman kayong congressman dyan. Andyan lang yung opisina ng uncle niya or pwede mo naman puntahan mismo yung uncle niya. At kung gusto mong videohin yung uncle niya, go ahead. Siya yung tanungin mo, diretsahan. Bakit idadamay mo yung pamangkin? And kung gusto mo rin tanungin si Congressman Sandro Marcos, pwede mo naman tanungin ng maayos na hindi mo kailang i-video yung magiging sagot niya. Hindi po ba mga kababayan, pwede mo puntahan sa opisina niya si Congressman Sandro Marcos kung gusto mong mag-inquire. Kung marites ka, at gusto mong dumaan doon sa pamangkin niya, gusto mong ipin down yung pamangkin niya, gusto mong masaktan yung pamangkin niya, dahil hindi ka siguro makapunta doon sa uncle niya, siguro walang makakapigil sa'yo na gawin yan, pero sobrang foul at para sa akin, napaka-unbecoming and below the belt kung bibidyohan mo pa siya at iintayin mo siya sigurong magkamali para maipahiya mo siya sa publiko. Yun po yung para sa akin intention ni Kiko Barsaga dyan eh. May intention siya na i-embarrass si Congressman Sandro Marcos sa publiko, kaya siya nagdala ng camera at kaya siya nag-video papalapit kay Congressman Sandro na lalapit ka doon, babatiin mo ng maayos, pero meron ka palang binabalak na hindi maganda. Meron ka palang binabalak na ipahiya siya. Kahit pa ang kapalit nito, ibinati ka niya ng maayos, may paggalang, polite, edukado, may breeding, pero binibidyo mo siya para ipahiya pala siya, mga kababayan.
ginagawa mo na pagtatanong sa kanya, na binibidyo mo siya, may intention ka na ipahiya siya. In the first place, bakit siya yung tinatanong mo? Bakit hindi yung uncle niya? Hindi po ba mga kababayan? So parang isip, bata, immature, unprofessional, rude, impolite, bastos, mga kababayan. Napanood ko nga po yung isang clip na ini-interview siya ni Jessica Soho. Habang sumasagot siya kay Jessica Soho, nagpa-point finger siya. Yung pointing finger niya, itinuturo-turo niya kay Jessica Soho. Siguro akala niya okay lang yun. Pero ang dating po sa akin, sa mga audience, sa mga netizen, rude po yun. Impolite ang dating. Kasi nakikipag-usap ka sa isang tao, kahit hindi si Jessica Soho yan, kung nakikipag-usap ka sa isang tao at may mannerism ka na itinuturo mo yung pointing finger mo sa kanya, habang sumasagot ka sa kanya, rude po ang dating yan. Impolite. May pagkabastos po ang dating. Kung para sa kanya, wala lang yan, pero iba po ang dating sa mga netizen na nakapanood ng interview na yun. And eto siya. Nilapitan niya si Congressman Sandro Marcos, bait-baitan ng pagbate. Bumati naman si Congressman Sandro Marcos ng polite, magalang, pero ano palang balak ni Kiko Barsaga? Bidyuhan siya habang tinatanong si Congressman Sandro Marcos ng kaso ng uncle niya. Hindi man lang kinonsider na yung taong ginaganon niya ay anak ng presidente at kapwa niya congressman. Kaya nga si Congressman Garin, napiko na rin at talagang hindi ko alam kung hinampas niya yung camera or cellphone ni Kiko Barsaga. Inano niya, 'di ba? Hinawi niya ng kamay niya kasi syempre parang napaka-rude po talaga ang dating. May issue ka kay Congressman Martin Romualdez, bakit si Congressman Sandro Marcos ang gusto mong ipahiya? Bakit si Congressman Sandro Marcos ang binibidyo mo? Kinakayan-kayanan mo? Minamaliit mo? Ina-underestimate mo? Mga kababayan, bully po ang dating ni Kiko Barsaga. In my opinion, binuli niya si Congressman Sandro Marcos. Bakit hindi niya puntahan yung taong mismong gusto niyang alamin yung kaso? Hindi po ba? At saka, ito po talaga yung mahirap kung all the time ipapairalin mo yung pagiging mabuti mo or pagiging polite mo, may pinag-aralan. We understand na lumaking may breeding si Congressman Sandro Marcos. Pero minsan, sa mga ganyang pagkakataon, hindi naman po masama, sir, no? Hindi masama na pumalag ka or hindi masama na sabihin mo, sandali, bakit ako ang tinatanong mo at bakit mo ako binibidyohan? Hindi po ba? Kasi kung ako nasa posisyon ni Congressman Sandro Marcos doon, papalag po ako. Sasabihin ko, anong gusto mong palabasin? Bakit mo ako binibidyohan? Bakit ako ang tinatanong mo? Papalag po talaga ako doon. Sasabihin ko talaga, bakit ako ang tinatanong mo? Bakit ako binibidyohan mo? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong palabasin? Kasi kapag hindi mo pinalaga ng bully, kapag hindi mo sila kinontra, hindi mo sila inopose, hindi mo sila nilabanan, mamimihasa po yung mga yan. Okay, gets, may issue ka kay Congressman Martin Romualdez. Pero bakit ako yung pupuntaryahin mo? Hindi po ba? Bakit si Congressman Sandro Marcos ang nilapitan mo at gusto mong ipahiya? Kaya dapat, Congressman Sandro Marcos, pumalag ka dapat dyan . Sinupalpal mo rin siya . Ikaw dapat yung gumawa sa ginawa ni Congressman Garin na hinampas or hinawi yung camera. Sana sumagot ka, sinabi mo, anong problema mo sa akin? Bakit ako yung binibidyohan mo? Considering na kaya mo rin namang pumunta doon at dumiretso sa opisina or kay Congressman Martin Romualdez, hindi po ba mga kababayan? Ginawa yun ni Kiko Barsaga simply because meron siyang layunin na ipahiya, i-embarrass si Congressman Sandro Marcos sa publiko, sa mga netizens sa social media. Dahil after nyan, in-upload po niya sa social media yung video na yan. Tignan niyo po yung ugali, mga kababayan. Congressman Sandro Marcos, kung hindi ka papalag sa bully, mamimihasa ho yan. Mamimihasa. Wala pong masamang pumalag paminsan-minsan. So yun lang mga kababayan, nakakapikon dahil may mga ganyang uri tayong mambabatas na parang gusto mo lagi away.
Tapos yung pinakita ni Kiko Barsaga na post niya na sinasabi, nagtatanong kung pwede ba daw magdala ng ano ba yun, airsoft, no? Parang napaka-immature, babatas ka, magaganon ka. Parang alam mo yun, nagbibigay ka ng idea sa mga followers mo na magdala na talaga ng ganon. 'Di ba? Kaya nagkakagulo sa mga kilos protesta. Ang layunin ng mga kakamping, ng mga loyalist ay mapayapang protesta laban sa korupsyon. Pero ibang-iba ang layunin ng mga DDS. And yung ginawa talaga dito ni Kiko Barsaga kay Congressman Sandro Marcos, very unbecoming, very rude, very impolite, and in my opinion, isang uri ng pambubuli, mga kababayan. As expected, natuwa po ang mga DDS sa ginawang niya ni Kiko Barsaga. Akala nila, hero, magaling, matapang si Kiko Barsaga. Pero yung mga non-DDS, nakita kung paano naging bastos, impolite, at nakita yung masamang layunin ni Kiko Barsaga against Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. So sana, sa 2028, kapag tumakben si Kiko Barsaga, sana hindi na yung manalo. Mga kababayan, tanungin niyo ang sarili niyo, ano bang ambag niyan sa Congress? Anong mga bill na ipinasa niyan? Anong mga ginawa niyan na batas, na isabatas? Anong mga bill ang ginawa niya? Nakatulong ba sa mga Pilipino? And ikumpara niyo sa mga ginawa ni Congressman Sandro Marcos. I'm confident na kahit bago pa lang si Congressman Sandro Marcos, mas magaganda at maayos ang mga ipinasa niyang bill sa Kongreso. Hinihimo ko po kayo na tapusin na natin yung kultura ng pambubuli, kultura ng pambabastos, kultura ng murahan. Sobrang masakit na po yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon dahil ganyan po yung pinamalas ng mismong presidente pa natin dati na si Duterte. Walang preno sa pagsasalita, napaka bastos po ang mga lumalabas sa bibig. Mura dito, mura doon. Walang respeto sa kababaihan. And ito, yung mga DDS, yung mga yan, mga sumuporta kay Duterte noon. Hanggang ngayon ba naman, gagawin nyo pa rin yan? Courtesy man lang na kapwa mo, congressman yung ina-approach mo, gaganunin mo, bibidyohan mo, tatanungin mo ng something na masasaktan siya or mapapahiya siya, or iniintay mo siya na magsalita or magsabi or mag-commit ng pagkakamali habang nakabidyo ka para meron kang i-upload sa social media para maging kahiyahiya at ma-embarrass si Congressman Sandro Marcos. Yung po, mga kababayan, ang nakita ko, nabasa ko, na gustong mangyari ni Kiko Barsaga. Hindi mo man lang naisip na anak yan ng presidente. Pwede mo naman kausapin sa pribado kung gusto mo talagang magtanong patungkol sa uncle niya, sa kaso ng uncle niya, kausapin mo in private or i-approach mo nang wala kang camera na hindi mo siya binibidyo. Kasi yun talaga yung layunin mo eh. Layunin mo talaga na ipahiya siya, mga kababayan. Kaya po nakakagalit, nakakapikon. Kaya dapat hindi na po natin hinahalal yung mga ganyang uri ng mga mambabatas. Walang breeding, bastos, walang pakundangan. Yun lamang, mga kababayan. Sana po maging matalino na tayo sa pagpili ng ating mga mambabatas at mga manunungkulan mamumuno sa ating bansa sa 2028. Nakita na po natin kung anong ugali nila at kulay. Alalahanin po natin ito sa pagboto natin sa 2028 election. Maraming pong salamat sa panonood.